Binyag at birthday party ng kambal kong pinsan na anak nila Uncle Rafael at kaibigan kong si Nika, kaya naman masayang-masaya ako. Sa wakas, may sarili na akong inaanak. May dahilan na para bumili ng regalo every Christmas party at birthday party nila. Sa isiping iyon bigla akong nakaramdam ng excitement. Alam kong magiging exciting ang buhay ko sa mga susunod na araw. Ninang na ako at magiging responsable na ako sa mga desisyon na gagawin ko. Nagsiuwian na din ang mga bisita. Umakyat na din sa kanilang kwarto sila Uncle at Nika, pati na din sila Grandma at Grandpa, kaya naman kaming magpipinsan na lang halos ang natira dito sa garden. Join ka na sa amin, Charlotte. Don't tell us na uwi ka na din, narinig ko pang sigaw ni Kenneth. Kapatid siya ni Jen at halos kasing edad lang naming triplets na magkakapatid. Bale 4 lang naman sila kasama na si Kuya Elias. Kakamba ni Kuya Eliga na umuwi na din kasama ang kanyang asawa na si Ate Ethel. Nope, matutulog na ako. Enjoy lang kayo dyan dahil uwi na ako, tanggi ko sa kanila. Nakaka-bored makipagsabayan sa kanila. Sa aming magpipinsan kaming dalawa ni Jen ang close sa isa't isa, pero hindi na ito makakasama sa mga ganitong okasyon. Nag-asawa na din kaya naman wala na akong makakabonding. Ayos lang din naman iyon, kahit papaano masaya ako sa isiping masaya sila sa kanilang buhay-buhay. Are you sure? Umuwi na sila mama at wala ka namang dalang kotse dahil ayaw kang payagan ni daddy na mag-drive. Hintayin mo na lang kami para sabay-sabay na tayong umuwi, sagot naman ni Christopher. Sa aming triplets ito ang pinaka-sweet pagdating sa akin. Medyo masungit si Charles at siya ang pinakaseryoso sa aming tatlo. Ayos lang ako. Mag-grab or tisay kung mag-abang ng taxi sa labas. Huwag niyo akong isipin kaya ko ang sarili ko, kumpiyansa kong sagot. Kaya ko naman talagang ipagtanggol ang sarili ko. Noong elementary days ko sumali ako sa taekwondo class at noong high school naman ako nag-enroll din ako sa martial arts. Kaya naman masasabi ko sa sarili ko na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko pagdating sa mga masasamang loob. Pinaghandaan ko na talaga ang pagpasok sa military at since ayaw pumayag nila mama at papa wala akong choice kundi sundin muna sila. Ayaw ko silang ma-disappoint sa akin. Magdodoktor na lang muna ako. Tutuparin ko muna ang pangarap nila grandma at grandpa na magkaroon ng doktor sa pamilya namin. Hindi mo na kailangan umuwi. Dito ka na lang muna matulog sa mansion at gigisingin ka na lang namin kapag uwian na, sagot naman ni Charles. Kaagad naman akong umiling. May exam kami kinabukasan at kailangan kong mag-review. Gusto kong maging responsable sa takbo ng sarili kong buhay. Ayaw kong bigin sila mama at papa. Sige na, enjoy lang kayo dyan at ako na ang bahala sa sarili ko. Ngiting-iti ko pang wika sabay naglakad paalis. Diretso akong naglakad ng gate at kaagad naman akong binati ng 2 guard on duty. Good evening ma'am, bati ng mga ito. Tanging-tango lang ang naging sagot ko at diretso na akong naglakad papuntang kalsada. Hindi delikado ang lugar na ito. Kahit 10 oras na ng gabi sobrang liwanag ng paligid at kakaunti lang ang mga dumadaan na sasakyan. Kung hindi ko lang naisip ang exam ko kinabukasan sa mansion na talaga ako matutulog. Kasama ng mga inaanak ko. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Pwede naman sana akong magpahatid sa driver ng mansion, kaya lang mukhang tulog na din sila. Ayaw ko na silang istorbuhin kung makakagawa naman ako ng paraan na makauwi mag-isa. Alam ko din naman na malabong makauwi ang mga kapatid ko ngayong gabi. May mga tama na sila ng alak at sigurado ako na kinabukasan pa sila makakauwi lahat. Akmang kukunin ko ang cellphone ko sa bag nang mapansin ko ang paghinto ng isang luxury car sa harap ko. Nagtataka pa akong napatitig doon habang unting bumukas ang bintanan yon. Charlotte! Pauwi ka ba? Sakay na, ihahatid na kita, wika ng driver. Nagulat ako dahil kaagad kong namukhaan si Pinot. Ang alam ko kanina pa ito umuwi dahil pagod daw sa bayahe. Kakauwi lang galing ibang bansa at hindi na nga tinapos ang party kanina at umuwi kaagad ito. Are you sure? I mean, kaya ko ang sarili ko. Nakakahiya, baka makaabala pa ako sa iyo, sagot ko. Mabait naman si Pinot pero hindi ko masyadong close sa kanya. Ayaw ko din siyang maging kaibigan. Ewan ko ba, hindi talaga ako komportable sa kanya noon pa. Wala naman itong ipinapakita na masama sa akin pero ayaw ko lang. Siguro dahil nakakailang ito minsan kung tumitig.
Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Gabi na at willing naman kitang ihatid sa inyo. Isa pa delikado ng isa sa daan lalo na sa kagaya mong babae, insist nito. Napahinga ako ng malalim bago ko inilinga ang tingin sa paligid. Gabi na nga talaga at malabong may dumaan pa na taxi. Isa pa inaantok na din talaga ako. Napansin ko pa ang pagbaba ni Pianot at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng pintuan ng kotse. Para naman akong naistatwa na napatitig dito. Iba na ang kanyang suot kumpara kanina sa party. Ang gandang lalaki talaga nito. Nga pala hindi nakakapagtaka iyon dahil model pala ito. International model si Pianot kaya naman kung sinong mga babae na lang ang nalilink dito. Isa yun sa dahilan kung bakit ayaw kong makipagkaibigan sa kanya. Pinagbuksan pa ako nito ng pintuan at sumenyas pa ito sa akin na pumasok na daw ako sa loob ng kotse. Tipid ko itong inisian at nagpasyanod na lang. Aayaw pa ba ako? Siya na ang kusang nag-alok at sino ba naman ako para tumanggi? Ang totoo marunong naman akong mag-drive kaya lang ayaw akong payagan ni Daddy mag-drive mag-isa. Kaskasera daw kasi ako at natatakot daw silang baka mapahamak ako. So kumusta ang party? Sobrang pagod ko kanina kaya hindi na ako nakapag-stay ng matagal, wika nito ng umpisa ng mag-drive. Marahan lang naman ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Hindi naman ako mapakali sa kinaupuan ko. Ewan ko ba bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit ang sarap sa ilong ng amoy niya? Maskulin na maskulin ang amoy sa loob ng kotse nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapasulyap ng makailang ulit kay Pinot. Ang gwapo niya talaga, marami akong nakakasalumahang gwapo sa university na pinapasukan ko ngayon pero iba talaga si Pinot. Ang lakas ng sex appeal niya. Perfect na perfect din ang shape ng kanyang mukha. Teka, alam mo ba ang way papunta sa bahay namin? Putol ko sa namayaning katahimikan sa pagitan naming dalawa. Simula pa kanina hindi na ito nagsasalita. Nakakailang tuloy. Alam ko na ang bahay niyo. Minsan na akong isinama ng Uncle Rafael mo noon pa at naalala ko pa naman, sagot nito. Hindi ko mapigilang mapataas ng kilay. Kailan iyon? Bihira lang magkaroon ng okasyon sa bahay namin dahil kapag weekend, nasa Villarama Mansion ang buong pamilya at kapag may birthday party sa aming magkakapatid kadalasan sa Carissa Villarama Beach Resort ginaganap. Gayunpaman hindi na ako nagkomento pa. So kumusta ka na pala? Balita ko papasok ka daw sa military narinig kong tanong nito. Muli akong napasulyap dito bago sumagot. Ayos lang naman. Hindi na siguro muna matutuloy ang pagpasok ko sa military. Alam mo na, ayaw akong payagan ng lahat, sagot ko. Nice. I mean kung hihingin mo ang opinion ko much better nga na huwag na. Masyado kang maganda para sa career na iyon. Baka hindi makapag-concentrate ang mga kasamahan mo kapag kasama ka nila. Imbes na galingan nila sa trabaho baka wala silang ibang gawin, kundi titigan ka na lang, nakangiti nitong sagot. Nagulat naman ako. Hindi ko alam kung compliment ba iyong nabanggit niya or gusto niya lang may mapag-uusapan. Grabe ka naman sa akin. Feeling ko tuloy ang ganda-ganda ko dahil sa mga pinagsasabi mo, sagot ko. Pilit akong nagpakawala ng tawa para naman kahit papaano mapagtakpan ko ang pagkailang sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka naman Seryoso nitong sagot sabay sulyap sa akin. Pakiramdam ko biglang nag-init ang punong tainga ko dahil sa sinabi niya. Talaga lang nagagandahan din siya sa akin. Pogi din naman siya at kung hindi nga lang siya playboy baka matagal na akong nagka-crush sa kanya. Katahimikan ang muling namayani sa pagitan naming dalawa. Ayaw ko na din dagdagan ang conversation namin. Pagkatapos ng gabing ito, alam kong taon na naman ang bibilangin bago kami muling magkita. Swerte ko lang siguro kanina dahil nadaanan niya ako at isinabay na lang since best friend siya ni Uncle Rafael. Sa totoo lang, gusto ko nang makarating sa bahay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na 10 oras na ng gabi, nasa labas pa rin ako at kasama ang isang lalaki. Bahay, school at mansion lang ang routine ko at palagi kong kasama ang driver namin or isa sa mga katriplets ko. Lihim na din akong nagpasalamat nang hindi na ito umimik pa. Mabuti na din iyon dahil wala din ako sa mood na sagutin ang mga tanong niya. Dumadagundong na din kasi sa kaba ang dibdib ko. Muli akong napasulyap sa kanya nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone nito.
Dali-dali niyang sinagot ang tawag ng naka-loudspeaker, kaya hindi ko maiwasang mapataas kilay ng kaagad na nagsalita ang boses babae sa kabilang linya. Hon, nasaan ka na? Akala ko ba pupuntahan mo ako ngayon dito sa kondo ko? Kanina pa ako nakaabang sa iyo eh. Kaagad na wika ng isang boses babae, siguro girlfriend niya. Grabe, sobrang lambing ng boses. Kaagad kong ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Ayaw kong isipin ni Pinot na nagmamarits ako sa usapan nila ng kanyang girlfriend. Confirm, girlfriend dahil Hon ang tawag sa kanya eh. Saglit lang, on the way na ako, malamig na sagot ni Pinot. So, kaya pala nasa kalsada ito ng oras ng gabi dahil may kakatagpuin itong babae. Playboy nga talaga. Hindi talaga siguro ito nabubuhay ng walang babae na kinakalantari. Bilisan mo. Kanina pa ako sabik na sabik sa iyo eh. Sabi ko naman kasi sa iyo kanina, dito ka na lang dumiretso sa akin para mamasahe kita. Sabik na ako sa romansahan natin, bulgar na sagot ng babae sa kabilang linya. Parang ako na ang nakaramdam ng hiya sa narinig mula sa babae. Grabe, ganoon siya kabulgar. Hindi niya man lang naisip na baka may kasamang iba ang boyfriend niya at marinig ang sinabi niya ngayon lang. Romansa talaga. Parang gustong manayo ang balahibo ko sa buo kong katawan habang i-imagine ang posibleng mangyari kay Pinot at sa girlfriend niya mamaya. Hindi naman ako ganoon ka-inosente para hindi alam ang tungkol dito. Magdodoktor nga ako kaya alam ko na ito. Lalo na sa usapang sex. Fine, see you later, narinig kong sagot ni Pinot na nagpaangat ng kilay ko. Mukhang naisturbo ko nga talaga ang gago. Sex pala ang pupuntahan nito ngayong gabi at talagang isturbo ko pa yata. Dapat pala hindi na ako sumakay kanina sa kotse niya nang yayain niya akong ihatid. Itabi mo na lang ang kotse. Bababa ako at mukhang marami namang dumadaan ng taxi sa lugar na ito. Kaagad kong wika kay Pinot nang mapansin ko na tapos na itong usap sa girlfriend niya. Seryoso lang ako nitong sinulyapan bago sumagot. Nag-promise ako na ihatid kita ngayong gabi, kaya ihahatid kita, maiksi nitong sagot. Kaagad naman akong napatanga at tumitig dito. Kanina ka pa hinihintay ng girlfriend mo. Ikaw din baka magalit sa iyo iyon, sagot ko naman. Kaagad naman itong umiling. Hayaan mo siya. Makakapaghintay siya hanggang sa pagdating ko. Ang importante ngayon ligtas kang maihatid sa inyo, sagot nito sabay tapak sa gas ng sasakyan. Naramdaman ko na ang mabilis na pagtakbo ng kotse, kaya hindi na ako umimik pa. Pinilit pa rin itong magpaka, gentleman gayong hindi naman kailangan. Bahala na nga siya. Ayaw ko pa ba noon, hindi na ako mahihirapan hanggang sa makauwi ako ng bahay. Siya nga pala, birthday ko pala sa susunod na linggo. Pwede ba kitang imbitahan na umattend, muling wika nito? Nagulat naman ako. Hindi ko inaasahan ang tungkol dito. Talagang ini-invite niya ako gayong hindi naman kami magkaibigan. Thank you sa invitation pero hindi ako sure kung makaka-attend ako. Pero I will ask Uncle regarding this matter. Siguro attend din naman sila diba, sagot ko naman. Sa totoo lang wala akong balak na umattend. Ayaw ko lang itong sagutin ng T-Nodi. Nakakahiya nag-effort siya na ihatid ako ngayon tapos tatanggihan ko ang invitation niya. Nasaan ang konsensya ko kung ganoon? Simpleng handaan lang naman ang magaganap. Sa bahay ko lang din gaganapin ang party, insist nito. Hindi ko na ito sinagot pa lalo na nang mapansin ko na malapit na kami sa bahay. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng gate namin at binalingan ako. Aasahan ko na dadalo ka. Pwede kang magsama ng mga kaibigan mo kung gusto mo, nakangiti pa nitong wika. Tanging-tango lang ang naging sagot ko at binuksan ko na ang pintuan ng kotse at mabilis na akong lumabas. Nagulat ako dahil bumaba din ito ng sasakyan at naglakad palapit sa akin. Nakakailang na naman ang kanyang pinapakawalang titig kaya hilaw ko itong inisyan. Thank you nga pala sa paghatid mo sa akin. Hayaan mo, makakabawi din ako sa iyo sa kabutihan na ginawa mo sa akin ngayong gabi. Wika ko sa kanya. Tipid itong tumango at nagulat pa ako nang biglang lumapat ang labi nito sa pingi ko. Hindi ko iyon inaasahan kaya tulala akong napatitig dito. Good night, Charlotte. See you again, wika nito at muling sumakay sa loob ng kanyang kotse. Tulala kong nasundan ito ng tingin habang hawak ko ang pisngi na hinalikan niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may humalik sa akin na isang lalaki na hindi ko naman kaano-ano.
Meaning hindi bahagi ng pamilya namin. Akmang kukumprontahin ko sana ito pero huli na umusad na ang kotse nito paalis. Nasundan ko na lang iyon ng tingin at tulalang pumasok sa loob ng gate na kanina pa pala binuksan ng guard namin. Hindi ko maiwasang mapangiti habang dinadama ko ang sarili kong labi. Malaking epekto sa pagkatao ko ang ginawa kong paghalik sa pisngi ni Charlotte kanina. Matagal ko na siyang gusto kaya lang masyado pa itong bata at hindi pwedeng basta na lang gumawa ako ng maling hakbang dahil tiyak na makukulong ako. Apo ng mga Villarama si Charlotte at pamangkin siya ng best friend ko na si Rafael Villarama. Hindi talaga pwede na basta ko na lang siya landiin dahil lang sa mahal ko siya. Yes, finally, aminado ako sa aking sarili na tuluyan nang naangkin nito ang pihikan kong puso. Iyon na lang hindi ko alam kung paano ko ito ipagpat sa kanya. Kung paano ko siya liligawan. Wala akong ideya tungkol sa panliligaw at baka lalong maging komplikado ang sitwasyon. Maraming dapat isaalang-alang at dapat talaga